May mga pagkakataon po sa buhay natin na kung saan para po bang nasa rurok na tayo, nasa peak na tayo ng ating pananampalataya. Na parang nandun yung feeling na nandun po yung damdamin na parang nandun na ako sa nasa rurok na, pinakang peak ng aking faith. But all of a sudden, biglang nagkaroon ng challenge yung aking pananampalataya, yung ating pananampalataya, na para bang kung ano yung aking isinasabuhay, kung ano yung aking inaasahan, parang hindi ito yung nangyari. At ang atin pong tendency, pag dumating uli dun sa point ng disappointment, frustration, kasi parang hindi ito yung inaasahan na dapat mangyari, hindi ito yung sa tingin natin ay sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, our tendency is to go back to our old ways. Babalik tayo kung saan tayo nanggaling. Kasi nandun yung disappointment, yung frustration na parang ginawa ko naman lahat, pero bakit walang nangyari? O kaya naman po yung damdamin na nagpakabuti ako, pero bakit ganun? Nagpakabuti ako, naging ako mabuting tao, naging ako mabuting kaibigan para sa inyo, pero bakit parang lahat ito ay nawala ng saysay? Na bakit halimbawa, nung may narinig kayong kwento, o kaya ay may nakapagsabi na ganito itong taong ito, bigla tayong naniwala. At lahat ng kabutihan na ginawa ng tao na yun ay natabunan. Nung pong nag-team building yung mga sakristan, mayroon akong pinagawang activity. Kumuha po ako ng isang malaking papel na malinis. It's a white paper na napakalinis. Tapos dun sa bandang ibaba nung papel, nilagyan ko siya ng bilog gamit yung pentel pen. Gamit yung pentel pen. At tinanong ko yung mga sakristan, yung mga coordinator, sabi ko, ano yung nakita ninyo dun sa papel? At halos lahat sila, napansin nila yung tuldok. Yung maliit na tuldok na halos kasing laki lang ng 5 cents kumpara dun sa napakalaking puting papel. At may mga pagkakataon po na ganun ang nangyayari sa ating buhay. Mas nakikita natin yung kahinaan, yung limitasyon, yung pagkakasala ng ibang tao at natatabunan nito ang lahat ng kabutihan na ginawa niya. Lalo na po sa kultura nating mga Pilipino, we are not trained to clarify. Hindi natin ugaling magtanong. Kung ano yung narinig natin, yun na kaagad yun. Pag sinabing, ay alam mo ba itong taong ito, ganyan yan. Ay talaga? Kala ko pa naman, ang bait-bait niyan. Ganun pala yung ugali niya. Pero maliit na bahagi lang po ito ng katotohanan. Halimbawa, mayroong mas malaking kwento, mayroong mas malaking senaryo, mayroong mas malaking pagkakataon na dapat nating siyasatin at dapat nating malaman. At pag nangyari po yun sa ating buhay, na parang sasabihin natin, I did my best, but my best wasn't good enough. Bigla kang napakanta. Our tendency is to go back to our old ways. Sinasabihan naman pala nila akong masama ang ugali, ay di magpakasama na ako ng ugali kasi wala naman palang naniwala, nagi akong mabuti. Sinasabihan nila ako, naniniwala pala sila na masungit ako. Sinikap ko na maging hindi masungit. Why di? Sige, pangangatawanan ko na lang na magsungit ako. Total, gano'n naman pala yung pinaniniwalaan at gano'n naman pala yung
tingin nila sa akin. Di po ba? May ganun tayong karanasan. Pero again, the Lord in His mercy and love, muli tayong imimit kung saan niya tayo unang nakita. Kung mapapansin po ninyo sa kwento ng Ebanghelyo, bago po niya tinawag si Simon Pedro, it's a similar scenario. Na kung saan habang naglalakad ang Panginoon sa baybayin, nakita niya yung bangka na sinasakyan ni Simon Pedro. Natatandaan po ninyo sa Ebanghelyo ni San Lucas na kung saan it was daytime at sinabi ng Panginoon kay Pedro, ihulog mo yung iyong lambat sa gawing kanan ng iyong bangka. At anong sabi ni Pedro? Panginoon, buong magdamag kami ng isda, pero wala kaming nahuli. Tapos, daytime na. Wala pong nangingisda ng daytime. Dahil maliwanag, yung mga isda, hindi mo po makikita. Walang nangingisda ng daytime. Nangingisda sila paggabi. Pero sabi niya, pero dahil sinabi mo, gagawin ko ito. At ngayon po sa Ebanghelyo, ganun din ang pinagawa ng ating Panginoon sa mga disipulo. Muli ninyong ihulog ang inyong lambat. Kaya nga po, John recognized that it was the Lord. Sabi niya, ang Panginoon yun dahil it's a similar thing na pinagawa sa kanila. May mga pagkakataon po sa buhay natin na darating ang Panginoon dun sa mga panahon na kung saan parang bumalik na tayo dun sa dati nating gawi. Kung saan, because we are prostrated, we are disappointed, we are hurt, na sige na lang, ititigil ko na yung pagbabago na hinahangad ko. The Lord will come para sabihin sa atin, hindi nawala ng saysay ang lahat ng ginawa mong kabutihan. At hindi ito mawawala ng saysay. Kaya dapat mong ipagpatuloy kung ano ang iyong nasimulan. At alam po natin na pagkatapos na magpatuloy ng mga disipulo, dumating ang Espiritu Santo ng Pentecostes upang mas lalo silang palakasin. Ang ating Panginoon po ay patuloy tayong i-affirm, lalo na po kung alam natin kung ano ang tama at totoo. Kung nasa panig po tayo ng katotohanan, He will come to affirm us. Na sinasabi niya, magpatuloy ka. Bagamat naranasan mo yan, pero ito'y isang pagsubok na dapat hindi nagpapabagsak, nagpapaguho sa iyo. Sa halip ay makita mo na ito'y pagkakataon kung saan ibinibigay ng Panginoon ang panibagong hamon ng pagpapatuloy at paninindigan. Hindi po madali yung naranasan ng mga disipulo at hindi rin po madali ang mararanasan natin. Pero again and again, the Lord will come to save us. The Lord will come to lift us up. Sabi nga po, palaging darating ang Panginoon upang itaas tayo ng Kanyang kamay. Kasi pag po tayo nag-give up, pag po tayo sumuko, papaano na yung misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Sino ang gagawa nito? Sino ang magpapatuloy nito? Nung pong Easter Sunday, pinapanibago natin ang ating pangako sa binyag at muli tayong nangako, Lord, isa sa buhay ko kung ano man yung tawag mo sa akin bilang pari, propeta at hari. The Lord will allow us to be tested. Hindi para pabagsakin tayo.
kundi para kilalanin na ang kanyang kamay ay palaging nariyan para sa atin. Kailangan lang po natin na huwag sumuko. Kailangan lang po nating magpatuloy. Not because we are proud, but because we recognize the helping hands of God. Amen.